Isang magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon po ay Holy Tuesday o Martes Santo. At kung nasusundan niyo po araw-araw, nawa ay manatili kayo na sa ganon mas maintindihan natin yung kwento o mga kaganapan bago po sumapit ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung tatanungin kayo, gaano kayo katapat bilang isang kaibigan? Paano ka bilang kaibigan? Sige nga, sino ba may mga kaibigan dito? Wala. Sa ugali nyo, no? Wala kayong kaibigan, di ba, no? No wonder. No? Pero magandang masuri kasi hanggang kailan ka magiging kaibigan. Although marami tayong kaibigan, o pwede nga tingnan, pag binuksan ninyo yung mga social media account ninyo, marami kayong friends. At napakadali lang mag-accept ng friend, madali din mag-unfriend, madali din mag-unfollow. Pero ganun ba ang itinuturo sa atin na ang pagiging kaibigan, nagiging mababaw lang? Pwede ngayon magkaibigan tayo, bukas hindi na. So kung ikaw, magiging kaibigan, gaano ka kabuti o gaano ka maipapakilalang isang kaibigan? Kaibigan ka lang ba kasi okay tayo? Kaibigan ka lang ba kasi yung kaibigan mo hindi nanghihiram ng pera? Pag nanghiram yan, iwanan mo na ba? Lalo na pag hindi nagbayad yan. Papuputol na ba yung pagkakaibigan o ano ba? Nasaan tayo? Hanggang saan tayo doon? Kasi sa ating ebanghelyo, no, sabi nga dito, kung titingnan mo, o try mong unawain mabuti. Sabi dito, nagugulumihan ng sinabi ni Jesus. Nagugulumihanan. Pagbahagi, paano nyo ba iintindihan? Pag sinabing nagugulumihanan na sinabi ni Jesus, para bang sa isip niya, paano nangyari? Bakit? Diba? Bakit? Yung sa isip pa lang bakit? Naguguluhan siya. Ano bang ginawa niya? Ano bang mali niya? Ano bang pagkukulang niya? Parang gano'n pag sinabing nagugulumihanan. Kasi ang kasunod, ang sabi, isa sa inyo magkakanulo sa akin. Isa sa inyo. Itong mga kasama niya doon, ito yung mga walang tumanggap sa kanila noon. Tinanggap ni Kristo. Ito yung mga hinusgahan noon, pero hindi hinusgahan ni Kristo. Ito yung mga hindi nakapag-aral, mabababang uri ang tingin ng lipunan, pero iniangat ni Jesus ang kanilang mga sarili. Kaya nga sikat na rin ang mga ito Pag ay, alagad yan ni Kristo. Ngayon, ang sabi, nagugulumihanan si Jesus. Bakit? Anong nangyari? Anong nangyari? Diba? Anong mali ko? Yung ganun ba? Kung halimbawa tayo, ikaw, sabihin natin, pag tinanong ko kayo, kaibigan ba kayo ni Kristo? Lahat kayo sasagot, opo. Pero ano nangyari? Parang ganun na nakikipag-usap ito sa atin ngayon. Ano nangyari? Isa sa inyo magkakanulo sa akin. Yung isa, bida-bida. Hindi kita iiwan, Lord. Hindi kita iiwan. Kahit buhay ko, iaalay ko sa iyo. Sabi niya, bago tumila ako manok, itatatwa mo nga ako Diba? Ganun siya. So, yung damdamin ni Jesus na habang papalapit, naguguluhan na siya na normal, di ba? Taong-tao si Jesus na naranasan niya sa mismong mga kaibigan niya itong mga ganitong karanasan na hindi malayo sa atin. Pero yung bagay na ito na matututunan natin mismo kay Kristo na kahit na siya ay traidorin, itatwa, iwan, siya bilang isang kaibigan, nananatiling kaibigan sa kanila. Hindi niya pinutol. Hindi niya pinaalis. Di ba? Mga walang iya pala kayo. Matapos ko kayong kupkupin, pakainin.
Tapos ganyan wala. Hindi ganun si Kristo sa kanyang mga kaibigan, kahit pa ang mga kaibigan niya ay hindi kasing buti ng kanyang ipinakita. So yun nga lang, magandang mapagninayan, aling pag-uugali ang isa sa buhay natin. Saan tayo mas maniniwala na kung sakali bang maranasan natin na traidorin din tayo ng mga taong tinulungan natin o tinutulungan, ano ba, mananatili ka pa rin bang kaibigan sa Kanya? O tayo na tinulungan na, gagawan pa natin ng mali yung kaibigang tumutulong sa atin. So, sino nga bang mga tunay na kaibigan? Di ba sabi nga, no, kung makahanap ka ng isang tunay na kaibigan, yan ay isang kayamanan. Kaya nga si Kristo, higit pa sa kayamanan, kapag nanatili tayong tapat na kaibigan sa Kanya. So alam niyo yung pakiramdam na naiwan, no? Iiwan ka sa ere. Alam mo yung pakiramdam. Alam mo yung pakiramdam na ipagkakanulo ka. Ano ba mas magandang maintindihan ninyo yung ipagkanulo? Yung kapag nakatalikod ka, ibinibenta ka sa iba. Ganun yun. Okay, kaya lang, yun nga, no, sabi ko kanina, no, alin ang gagayahin natin? Si Judas, si Pedro, o mas gagayahin nating sikapin si Jesus na hanggang sa huli, kahit hindi tapat ang kanyang mga kaibigan sa kanya, siya ay isang tunay at tapat na kaibigan pa rin. Amen?